Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Narito ang mga dapat nating pakaabangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa akin channel, ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share, at subscribe. Unti-unti nang nabubulgar ang baho ng mga girero. At ano kayang dahilan bakit biglang bumaliktad ang taong binayaran ni Roberto upang makuha ang simpatsya ng taong bayan? Yan ang sabay-sabay nating alamin sa dulo ng bidyong ito. Nakala ni Ramon at ng mga kaibigan ni Tanggol na matatapos na ang buhay ni Tanggol. Pero dahil may sa immortal at may sa pusa ang buhay ng ating bida, ay buhay na buhay pa rin ito. Kaya naman hindi napigilan ng kanyang mga kaibigan na mag-alala dahil baka isa sa kanila ang bawian ng buhay. Lalo daw sumisikip ang kanilang mundo. Wala silang kaalam-alam na ang lugar na kanilang pinagtataguan ay ang siyang mas magpapahamak sa kanila. Sa kabilang banda, kasado na ang plano ni Rocky Boy na ubusin ang lahat ng mga kasamahan ni Tanggol na nakatira sa kanyang hideout. Ayon sa kanya, madali niyang magagawa ito dahil alam niya ang pasikot-sikot ng lugar. Naisip niya na muling magsuot ng maskara ng hayop na may sungay upang hindi siya makilala. Kaya naman habang malalim ang gabi, ay agad na napansin ni Ramon ang umaaligid na tao na may dalang patalim. Agad niya itong binaril, kaya naalarma ang kanyang mga kasamahan. At nang narinig ito ng mga kaibigan ni Tanggol ay agad silang lumabas para masigurong ligtas ang paligid. Naiwan nilang mag-isa si Tanggol na wala pa ring malay. Sinabi ni Ramon na paikutan nila ang buong paligid dahil baka nakapasok na sa kanila ang mga kalaban. Habang sila ay naghahanap ay biglang bumulaga sa kanila ang isang nakamaskarang tao kung saan isa-isa silang pinatumba nito. At nang natumba na lahat ng kalaban ni Rocky Boy ay pinuntahan niya na nga si Tanggol. Dahan-dahan siyang pumasok at gigil na patayin ito. Kaya di na siya nagsayang pa ng oras at pinaghahampas niya ang ating bida gamit ang malaking maso. Sinabi ni Rocky Boy na paulit-ulit niya itong pahihirapan hanggang sa magmakaawa na lang ito na patayin na lamang siya. Sinubukan naman ni Tanggol na lumaban at tumakas ngunit wala siyang nagawa dahil hindi pa kaya ng kanyang katawan matapos ang kanyang mga tinamong bala mula kay Santino. Kabilang banda, habang nagluluksa naman si Santino sa pagkamatay ni Erica at ng kanyang anak, ay biglang dumating si Miguelito at pinaalis ito sa burol. Sinisi ni Miguelito si Tanggol kaya't namatay si Erica at Don Gustavo. At damay daw dito si Santino dahil kapatid pa rin daw nito si Tanggol. Sa kabilang banda, tinanong ni Chona at Ponggay ang inarestong tao na nagtangka sa buhay ni Vice Mayor Roberto. Ito ang taong binayaran para gawin ang pananaksak kay Roberto para nga makuha niya ang simpatsya ng taong bayan dahil sa sunod-sunod na kapalpakan ng kanyang administrasyon. Dito nga sinabi ng tao ang buong katotohanan laban sa mga gerero. Sinabi ni Ponggay na naghahanap sila ng karagdagang matibay na ebidensya laban sa mga gerero. Kaya naman kinunan ni Ponggay ng video ang kanyang mga salaysay. Dagdag pa ng lalaki na nangako sa kanya ang isang general na kaagad daw siyang ilalabas. Ngunit tila hindi ito matutupad ni Vice Mayor. Naisip ni Ponggay na ganitong-ganito rin ang nangyari sa kanyang tatay Mauro noon. Kung saan inako nito ang kasalanan para lang hindi madungisan ang pangalan ng mga gerero. Ngunit hindi naman tumupad itong si Roberto sa kanyang pangako. Ito na nga kaya ang siyang magpapabagsak sa mga gerero, dagdagan pa ng ebidensyang video na galing kay Lucio. Yan ang sabay-sabay nating pakaabangan. Ito lang sa numero 1 teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.